Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, bumaliktad si Insan. Nako, PBBM, malaki utang, walang project. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito, no? Ito. Ito pong si Cebu Governor Garcia files electoral protest contest 4,100 presents. Yan mga kababayan. Nagsumiti ng electoral protest sa Commission on Elections si Cebu Governor Gwin Garcia para questionin ang naging resulta ng 2025 midterm election. Naku po, ha? Ako, nababahala po ako dito sa nangyayaring ito. Unang-una mga kababayan, dahil po President Bongbong Marcos Jr. is in favor of Governor Garcia, di ba? So, yan po. Kasi 'di ba, sabi nga po ni President Bongbong Marcos Jr. noon na kailangan magkaroon ng due process, no? Yung suspension ni Governor Garcia. And now, napakalaki po ng agwat ng kanilang boto ni Governor-elect Baricuatro, 'di ba? Pam Baricuatro. So, bakit kailangan po magprotesta, ma'am? Di ba? Ginugulo mo lang ang naging resulta ng eleksyon. Kung magpoprotesta itong si Governor Gwin Garcia, bakit kung pagbibigyan ito, no, ng Commission on Election and the Duterte, di ba? Yung Duterte hindi pagbibigyan, na doon sa nirereklamo nila sana magkaroon ng recount, di ba? Kasi marami po talagang nagtataka bakit konti lang ang nakapasok sa Duterte. Ngayon, mga kababayan, kung ang mangyayari ngayon ay si Governor Gwin Garcia ay papaboran ng Commission on Election or COMELEC, magmumukhang ano ito? Ano bang may tatawag natin dito mga kababayan? Nagpatulong sa COMELEC si Garcia. Diba? Kung lang naman. Ito ay opinion lang po natin Ang sinasabi ko po ay opinion lang mga kababayan na kung paboran itong si Garcia at pala rin na manalo, diba? Aba. Di mananalo pala dito si Garcia kapag nagkataon. Diba? So wag naman sana kasi marami po ang magrereklamo, no? Baka ma-invalid po yung eleksyon ng 2025. Sa dami po magrereklamo sa COMELEC, di ba? Sasabihin kasi nila, bakit nyo pinagbigyan si Governor Garcia? Dahil ba kakampihan ng administrasyon? Dahil ba kakampi nyo yan? Kaya pinagbigyan nyo yung protesta? Tapos yung iba, initsapera nyo lang. Di ba? Parang ganun eh. To be fair, wag na pong asikasuhin itong protesta ni Garcia. No? Itong electoral protest ni Garcia. No? Kasi marami po talagang iinit ang tenga dito, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon, ito po yung nasa thumbnail natin, no? Yung sinasabi nating PBBM malaki utang pero walang proyekto. Mega project kung baga. Sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon, napatanong kung saan na ang mga mega project ni PBBM. Tanong ko lang,
Anong mega infrastructure ang sinimulan na ni BBM? 3 years in office na, di ba? Madami na ring utang at nabentang assets ng gobyerno. Oo nga mga kabayan, no? Where is the mega project of this administration? We're in, no? Sabi nga sa balita, the Philippine debt ballooned, no? Lumobo to 16 trillion. Pero wala po tayong nakikita ng mga mega infrastructure or project ng administrasyong ito. The question is, where the money goes, mga kababayan? Baka hindi po sa mga proyekto ang diretsyo ng mga kwartang ito. Ang laki po Hindi po ito thousand, hindi po ito billion lang. Ito po ay trillions na, mga kababayan. Sige nga, kayong mga insaymadas at mga natitirang loyalista. Pakisagot naman po ang tinatanong ni Atty. Rowena Guanzon kung nasaan ang mega project. 3 years na po mga kababayan at wala pang nakikita ang taong bayan, no? Samantalang sana hindi na natin i-compare because magkaiba naman po talaga sila, pero no, unlike the past administration, no, makikita mo talaga no, na meron pong proyekto. Ito lang ang pagkakaiba mga kababayan, no. Sa panahon ngayon, no, this administration, yung mga mainstream media do not against, no, the administration in line of questioning, di ba? Kung nagtatanong sila, pahapyaw lang din, kalimutan na agad. Unlike noong past administration, no, hindi lang ipapalo up pa ang isang question na yan, di ba? Kasi gustong-gusto nilang malaman kung ano na ang nangyayari. But in this administration, the mainstream media, walang pakialam kung anong nangyayari. Importante sa kanila, may maibalita sila na maganda patungkol po sa administrasyong ito, patungkol po sa gobyernong ito. Ewan ko kung ako lang po ang nakapansin. Maybe kayo rin po napapansin din po ninyo yan, mga kababayan. Wala tayong pinapangalan ng mainstream media, no? Pero most of them, yan po ang ginagawa ngayon. And the question is, why? Ba? Bakit ganun ang treatment ninyo sa administrasyong ito at iba ang treatment ninyo sa nakaraang administrasyon? Di ba? Dahil ba kontra hindi kayo makaisa sa nakaraang administrasyon at ngayon siguro ay mga busog na busog kayo, di ba? Anyway, eto pa mga kababayan, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi dito ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. On the assessment of the Ninoy Aquino International Airport. Ito sabi niya po, I've been to this airport, I don't know how many times, and it's the nicest that I have seen the airport in 20 to 30 years. Bakit ganun? Sabi niya, palagi akong pumupunta dito sa airport na ito. Hindi ko na alam kung ilang beses akong pumunta dito, pero ngayon ko lang nakita, no? Na ito pala ang pinaka-nicest. Ano bang pinaka-nice? Pinaka-mabuti, di ba? Pinaka-maganda na airport in 20, 30 years. Biruin mo yan, mga kababayan. Sa loob ng 2 hanggang 3 dekada, ngayon sa administrasyon niya, nakitang pinakamaganda ang airport na ito. Teka lang. Reviewin nga natin kung talagang maganda. Sa administrasyon niyo po, President Bongbong Marcos Jr., nagkakaroon ng bumalik po yung laglag bala. Yan ba ang definition of nicest? Diba? Ano pa? Kayo mga kababayan, kasi kayo naman po ang mga nag-a-abroad, di ba? Tayo dito lang tayo sa Pilipinas And I don't know
what airport look likes. Wala akong idea paano nag-ooperate ang mga ganyan. Do you think, kayo na lang tatanungin ko kasi kayo naman ang palaging labas-labas ng bansa. Ha? Do you think, and do you agree, to President Bongbong Marcos Jr., sa loob ng 2 hanggang 3 dekada, ngayon lang naging maganda ang Ninoy Aquino International Airport? Aba naman, sabi nga po dito ni ni Ma'am Jo de Bebre, ano na naman hinit-hit mo? Nako, may iba kasi ang pananalita na naman no? Hindi mo po, President Bongbong Marcos Jr., if you think mabubudol mo or maluloko nyo ang taong bayan, hindi na po. Because iba na po ang panahon ngayon. Yung mga strategies na pagsisinungaling, making look everything better and best, ay okay lang yan nung panahon pa ni Marcos Sr. siguro because there is no such social media, di ba? Ngayon po, hindi nyo na po, kumbaga, there is always eye in the sky. No, not even the sky, even sa tabi mo, meron ng mata ang taong bayan. And you don't know that. Diba? Anyway, mga kabayan, ano po ngayon? Agree ba kayo dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr.? Paki-comment nga po mga karibin natin. At eto pa, pasadahan din po natin to mga kabayan. Eto naman po si Senate President Jesus Cordero. Sabi niya po dito, about naman po ito sa impeachment, 4 na buwan, inupuan nila ang impeachment complaint. Mabadaliin nila kami ngayon. So, 4 na buwan na tenga ang impeachment complaint na ito dyan sa Kamara. Then, pagdating po sa Senado, which is na mas mataas ang mandato ng Senado kaysa po sa Kamara, ngayon, yung Kamara gustong madalin po yung Senado na, sige na, madalin nyo na yung impeachment trial na yan. Yan po ang parang gustong ilabas ni Escudero. Sino ba kayo sa akala nyo, di ba? Kayong mga congressman, sino kayo para utusan kami mga senador na madaliin ang trabaho namin, kung kayo nga 4 na buwan yung tenengga dyan sa inyo. Tapos pagdating sa amin, buwan lang or gusto nyo isang araw lang tapos na ito. Diba? Ano pong inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito naman pong si Senator Risa Hontiveros, sabi niya po, hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start. Yan It's time to follow the rules and start the process for with enough games, time to move. Yan mga kabayan. Ito nga lang po ang si Vice President Sara Duterte naman sumagot. Sabi po ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, sumagot siya. Kasi hindi naman pwedeng manahimik lang patungkol po dito, mga kababayan, di ba? Teka lang kasi, yan. Ito po ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Teka lang yan po. Sabi niya po, I welcome impeachment trial to clear my name. Yan klarong-klaro yan. Gustong-gusto ni Vice President Sara Duterte na magkaroon na ng impeachment trial para malinis niya po ang kanyang pangalan. Diba? Pero bakit pumuputak ngayon itong mga dilawan, pinklawan? You know what? Hindi naman po si Vice President Sara Duterte ang nagde-delay, At hindi po kakampi ng mga Duterte ang nagde-delay ng trial na yan. Isa lang po ang nakikita natin kung bakit dinidili nila yan. Kasi biruin mo, kakampi nila tapos dinidelay. Ano po ang rason? Maybe, this is my opinion mga kababayan, maybe, wala talagang laban or wala talaga silang matibay na ebidensya, kaya dinidili na lang at hindi na mapag-usapan sa susunod na Congress, sa 20th Congress, di ba? Kasi walang ebidensya Mahina ang ebidensya ninyo. That's why I'm thinking na wala. Kaya siguro to dinidili para at strategy na lang nila,
tactics na lang po nila just to make us believe, no, that they are also against, but the reality, no, behind, wala po talagang ebidensya. What do you think, mga kababayan? I-comment nyo nga po ang opinion nyo dyan. At eto, pasadahan din po muna natin itong balitang ito. Si Trillanes, sabi niya po dito, kasi ito talagang gusto kong banatan to, mga kababayan. Sabi po ni Trillanes dito, magnanakaw, tumatanggap ng pera sa drug lord, may problema sa pag-iisip. Ha? On Sara Duterte, ayon po kay Sunny Trillanes. Naku po. Ha? Trillanes, are you hearing yourself? No? Naririnig mo ba yung sarili mo? Pag sinabi mong magnanakaw, there is no such history, no, sa Duterte ng pagnanakaw. Pag sinabi nating tumatanggap ng pera sa drug lord, hindi rin po Duterte yon. May problema sa pag-iisip, maaaring ikaw yon, di ba? Magnanakaw, posible yung mga Marcos, di ba? Kasi meron na silang history ng pagnanakaw. Tumatanggap ng pera sa mga drug lord, possibly, no? Maybe, De Lima. Kasi nakita naman po natin that she is involved. She have connection sa mga drug lord sa Bilibid, di ba? At yung may problema sa pag-iisip, wag nating ilayo. Ikaw yun, di ba? Kasi hindi ka na mapakali, hindi ka na siguro makatulog. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Hindi man lang ako nanalo dito sa Caloocan, walang bumoto sa akin. Or hindi ako nanalo, di ba? Siguro ko tulirong-tuliro na ngayon si Trillanes of what happened to his political career, di ba? Na-discarril ang career ni Trillanes dahil sa Duterte. You know what, Trillanes? You better shut up, no? Kasi kung ano pa man ang sasabihin mo sa Duterte, ay mukhang babalik at babalik pa po ito sa iyo. That's why I suggest, I recommend, no, na you better shut up. It's the best thing you can do to help yourself, di ba? Anyway, mga kababayan, eto last po natin pag-uusapan at i-play na po natin yung video. Eto po si Senator Amy Marcos. Sabi naman po ni Senator Amy Marcos, inurong na lang ng inurong ang impeachment. Bakit? Dahil alam ba ninyong matatalo kayo? Eto po yung sinasabi ko kanina, no? Eto na, sinabi na ni Senator Amy Marcos, no? Maybe that is their strategy to justify, di ba? Pero hindi nyo maluloko ang taong bayan. Alam nyong matatalo kayo. Yan po ang sabi ni Senator Amy Marcos. Alright? Eto na mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Tungkol ito sa pahayag ng Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na para bang hindi siya maligaya sa desisyon ng national government na isara ang San Juanico Bridge. May 15 pa po, sinara ang San Juanico Bridge sa mga sakyanan 3 tons pataas. Mga small vehicles lang ang pwedeng at medyo nagkakaroon na po ng state of calamity itong apektadong lugar. Ito ang nagre-reklamo na itong Tacloban City Mayor. Pumapalag sa administrasyon. May ibubuga. Hindi siya takot magreklamo. Sabi, Tacloban Mayor Alfred Romualdez nagdududa sa nakakalitong pagkukumpuni ng San Juanico Bridge. Ibinahagi ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na kahit siya ay nalilito sa kautusan na huwag munang buksan ang San Juanico Bridge sa mga malalaking sakyanan. Kasama na dito ang pagdideklara ng state of calamity sa lungsod. Ayon kay Romualdez, wala daw umano silang nakitang feasibility study
sa pagkukumpuni ng nasabing tulay para malaman sana kung magkano ang magagastos ng gobyerno para mapaayos ito. Ito ang exact statement ng mayor. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na ito kasi mahirap yung pabigla-bigla. Ala? So yan mga kababayan, maging ang pinsan ni President Bongbong Marcos Jr. Na si Alfred Romualdez ay umalma na rin sa ginawa nila sa San Juanico Bridge, mga kababayan. So ano po ang inyong reaksyon dyan? I-comment nyo na lang po at maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.